Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so dito sa video na ito, mga kwentong kababalagan po ulit ang ating po mapapakinggan. Meron po tungkol po sa panaginip, meron po tungkol sa hula, sa mga samot-saring mga bagay may tungkol sa haunted house. So I hope na mag-enjoy po kayo sa aking mga napiling basahing kwento dito sa video na ito. Huwag na natin patagalin. Sit back, relax, and enjoy. Hello! Nais ko lang mag-share ng ilan sa mga kakaibang experiences na nangyari sa aking buhay. Just call me Jeffrey. Alam ko na 5 years old ako noon nung palagi kami bumibisita sa bahay ng auntie ko na kapatid ng aking papa. Yung bahay at lupa kung saan sila nakatira ay di mo papangaraping puntahan. The reason is, yung bahay kasi nila ay malapit sa sapa, tapos puro damuhan yung lupa. Then yung bahay ay halatang may kalumaan na, yari ito sa kahoy. May banyo doon sa likod ng bahay. Pero ang pinaka-creepy ay yung puno ng mangga malapit doon sa sapa. Basta parang bahay na mangkukulam yung tirahan ni Auntie Ramona, not her real name. Ang sabi ni Papa, dala ng kagipitan, nakiusap sila Auntie Ramona doon sa may-ari ng bahay na patirahin sila doon. Bali bilang kapalit, babantayan nila yung bahay at lupa. Pumayag naman yung may-ari at yun na nga. Doon na sila nakatira. Anyway, tulad nga ng nabanggit ko, palagi kami bumibisita doon. Hindi lamang ako, pero kaming lahat na magpipinsan. Hanggang sa sumapit yung araw ng aking kaarawan, inaasahan kong darating sila Auntie Ramona, pero hindi sila dumating. Tinanong ko kay Papa kung nasan sila, at ang sagot niya sa akin, umalis na daw sila. Nalungkot naman ako sa aking nalaman. Pero di na ako nag-usisa pa kasi bata pa ako masyado noon. So I guess, tinanggap ko na lang yung simpleng sagot sa akin. Hanggang sumapit yung aking 8th birthday at nagulat ako nung nakita ko sila Auntie Ramona na matagal na nang hindi nagpaparamdam sa amin. Nagsaya kami hanggang gabi pero agad akong pinatulog noon ni Mama kasi this oras na daw. Basta ayoko pa sana pero sinunod ko na lang si Mama. Nakatulog ako nang di ko namamalayan at nanaginip ako. Sa aking panaginip, nasa dating bahay daw ako ng aking Auntie Ramona at kasama ko daw yung pinsan ko na si Luisa. 6 years old pa lamang siya noon. Binuksan ko daw yung pintuan at pagkabukas ko, nakita ko yung puno ng mangga. Sa ilalim ng puno na yon, may isang babae na nakabistidang puti. Mahaba yung buhok niya at nakayuko lamang siya sa amin. Dahan-dahan niyang inangat yung kanyang muka at tumambad sa amin ni Luisa ang napakaputi niyang muka. Kumakaway siya sa amin. Nakangiti siya ng sobrang lawak. Kulay itim yung kanyang labi. Hindi ko naman mayalis yung paningin ko sa kanya. Naramdaman ko namang bumababa ng hagdan si Luisa na tila gusto niyang lapitan yung babae. Pero agad ko siyang pinigilan. "Luisa! Bumalik ka dito!" Sigaw ko sa kanya. Mabuti na lamang at sumunod siya sa akin. Nanatiling nakatingin at nakatingiti lang sa amin yung babae. Nakaramdam ako ng mahinang pagyagyog ng aking balikat. Pagkamulat ko ng aking mga mata, nakita ko yung nag-aalalang mukha ni Mama pati ni Auntie. Binabangungot daw ako. Kinabukasan, sinabi ko sa kanila yung nangyari. Laking gulat nila sa kanilang mga narinig. Ngunit nanatiling nakatungo lamang si Auntie Ramona. "Hay, yan yung dahilan kung bakit kami lumipat?" Panimula ni Auntie. Wala nang isa sa amin yung umimik. Hinayaan lang siya ni Mama na magsalita.
Lagi kong napapaginipan yung babaeng yan doon sa puno. Aniya, lagi ring umiiyak si Tommy dahil nakikita rin niya yung babaeng yun. Si Tommy ay yung anak niya na pinsan ko rin. Ilang minutong katahimikan yung namutawi sa amin. Nang biglang, Ate! Ate! Si Luisa! Sobrang taas ang lagnat! Dumudugo din yung ilong niya! sabi ng isa ko pang auntie. Agad naman namin siyang sinugod sa ospital. Mabuti na lang at wala naman masamang nangyari sa kanya. 5 taon na yung lumipas mula nang maganap yung pangyayaring iyon. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin ito sa aking isipan. Sa ngayon, nabili na yung lupain. Sa katunayan, lolo pa nga ng kaklase ko yung nakabili doon at tinayo nila ng mas maganda at mas matibay na bahay. Ngunit hindi nito mababago na may misteryong nangyari sa lupaing iyon. Kapag gumagawa kami ng project sa bahay nila na yun, ramdam na ramdam ko na nandun pa rin siya. Nakamasid at nakangiti sa amin. Last na story. Pasensya na po pala at mahaba ito. Pero maniniwala ba kayo kapag sinabi kong nakakausap kong mga hayop? Isang araw, habang naglalakad ako papuntang tindahan para bumili ng lutong ulam, may pusang itim na tumawid. Huminto yung pusa sa harapan ko at nakatingin ito sa akin. Nag-usap kami sa isipan lang. Sinabi niya huwag na lang daw muna ako tumawid dahil may paparating na disgrasya. Palipasin ko daw muna hanggang hapon. Kaya bumalik na lang ako ng bahay at naganap na lamang ako na kahit anong pwedeng malulutong uulamin. Makalipas ng 1 oras, may narinig kami nagtatakbuhan ng mga tao papuntang highway. May malaking banggang naganap, may mga namatay at maraming sugatan. Sabay pa nito, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Yung mga dugo ng tao, dahan-dahang nawawala dahil dun sa ulan. Sa di kalayuan, nakita ko naman yung pusang itim na humarang sa akin. Pero bigla na lang itong nawala pagkalingin ko sa gilid. Nagumpisa ako makaramdam ng kakaiba simula nang mahulog ako mula dun sa puno ng mangga. Doon din sa bahay nila Auntie Ramona. Nabangga yung ulo ko sa mga bato. Pero ang pinakamasakit ay yung noo ko talaga. After nun, naging kakaiba na yung mundo ko. Kaya minsan, mga hayop talaga yung nakakaramdam ng mga parating na sakuna, mga disgrasya, lindol, dilubyo, o panganib. Yan yung mga ability nila. Sa susunod, ikukwento ko naman yung time na muntik akong mamatay. Basta iisa-isahin ko lahat ng aking mga experiences. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Nagsimula yung mga experiences ko nung nag-rent ng bahay yung aking mga magulang doon sa Nueva Ecija. Katamtamang laki lang naman yung bahay at meron itong 3 kwarto. May isang malaking puno ng star apple doon sa harapan. Kung pagmamasdan mo yung bahay, siguro mapapaisip ka na baka haunted nga ito. Kasi bukod sa luma, marami pang puno doon sa paligid. Matagal na walang tumira doon, so medyo napabayaan. Summer vacation ng mga panahon na ito at walang pasok yung aking mga anak. Since hindi pa nga kami nakakapunta sa bagong tirahan ng aking mga magulang, we decided na magstay doon ng aking kids for a week. Actually, nakakaramdam din ako at minsan nakakakita din ng mga ibang nilalang na hindi natin katulad. Kaya unang kita ko pa lang dun sa bahay na yon, I knew already na may mga ibang nakatira din doon. First night namin, lahat kami nasa kwarto na. Kasama ko yung aking mga anak sa isang kwarto. In case you're wondering, hiwalay ako sa aking asawa kaya hindi ko na siya malabanggit. Then nagising na lang kami nung hating gabi na kasi may binubugog sa sala si Papang. Meron palang asong nakapasok at sobrang pinagtataka talaga niya kung saan lumusot yun. Dahil sarado naman lahat ng mga bintana at pintuan. Wala namang butas na pwede niyang pasukan.
Sobrang weird talaga kasi may gate pa yung pinakapintuan ng bahay. Parehong nakasarado. Lahat kami nagising talaga dahil sobrang nagulat daw itong si Papang dahil sa pagkalundag ng aso dun sa pintuan. Hindi daw niya talaga alam kung paano nakalabas ito o kung saan dumaan. Basta, bigla na lang daw naglaho. Sa aking karanasan naman sa bahay na yun, mga mag-aalas 6 na siguro ng gabi yun nang biglang nag-blackout. Hindi naman mahagilap kung nasan yung flashlight dahil sobrang dilim ng mga oras na iyon. Lahat kami nasa sala noon at nanonood ng TV bago nawala ng kuryente. Si Mamang kumuha ng kandila at posporo dahil kabisado niya na yung bawat sulok ng bahay na yun. Sa pagsindi niya ng posporo at pagkaroon ng konting liwanag, may nakagilap yung mata ko na isang anino ng babae na nasa labas ng pintuan. Ayon sa hugis ng anino, shoulder length yung buhok niya at sobrang tangos ng ilong. Dahil nakatagilid dito nang mabilis na dumaan papuntang puno ng star apple. Doon na siya biglang naglaho. Marami pa ako naranasan sa bahay na iyon. Minsan, nagising ako. Agaw liwanag pa lang ng umaga, nakita ko ito sa siwang ng bintana. Pagdilat ng aking mga mata, bigla ko napabangon dahil may isang lalaking nakatayo sa pintuan ng aming kwarto. Titig na titig ito sa akin. Nakuhubad ito ng pang-itaas na damit. Nakasampay ito sa balikat niya at naka-shorts lang siya. Kahit sobrang antok ako, nakipagtitigan pa rin ako sa kanya pero bigla na lang siyang nawala. Kaya nahiga na lang ako ulit para makatulog muli. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun, pero naulit pa ng 2 beses. Kaya 2 beses pa ulit akong napabangon. Pareho pa rin. Nandun pa rin yung lalaking nakatitig lang sa akin. Unti-unti din naglalaho sa tuwing nakikipagtitigan din ako sa kanya. Kinuwento ko naman kay Mamang ang mga bagay na ito. Naniwala naman siya dahil ayon sa pagkakalarawan ko dun sa itsura ng lalaki, nakita na rin pala ito ni Mamang. Marami talagang kababalagan sa bahay na yun at walang pinipiling oras. Meron pa nung siesta time, bukas yung pintuan ng kwarto ng aking kapatid. Kaya kitang-kita yung kama niya at kung meron nakahiga. Napadaan ako sa kwarto niya dahil papunta sana ako ng CR. Magkalapit lang kasi, kaya madadaanan ko muna ang bukas nilang kwarto. Nakita ko may 2 pares ng paa doon sa kama. Maliit at malaki. Buong akala ko, nakahiga lang yung kapatid ko pati yung anak niyang bunso. Paglabas ko ng bahay, nasa kapitbahay pala siya pati yung aking pamangkin. Bigla akong kinalabutan dahil napaisip ako kung sino ba yung mga nakahiga sa kama niya. Ayoko na tuloy pumasok ng bahay upang tingnan kung sino yung mga yun dahil ako lang yung tao sa bahay na yun ng mga sandaling yun. Hanggang dito na lamang po muna. Sana nagustuhan ninyo. Ang creepy experience na ito ay naganap nung fresh graduate ako ng college. Nangyari ito sa party ng aking pamangkin, anak ng aking kapatid. Siyempre, maraming bisita, karamihan mga bata, pero may mga matatanda rin. Napansin ko na may nakatitig sa aking isang lalaki. As in titig na titig talaga siya na may ilang ka talaga. Tinanong ko yun sa ate ko ng pabulong kung kilala niya ba yung lalaking nakatigtig sa akin. Ang sabi naman niya, titudumono ito ng kanyang asawa. So nang bayaw ko, panguhula daw ito. Mga late 50s na yung lalaki, singkit, kayumanggi, at mukhang masungit sa unang tingin. Sabi naman ni ate, baka daw may nakitang something sa akin. So medyo kinilabutan ako, pero dinedma ko na lang. Maya-maya, nilapitan ako ng tito ng aking bayaw, at nagpakilala nga na pamangkin nga daw niya yung asawa ng ate ko. Natutuwa daw siya sa akin kanina pa. In-entertain ko naman siya at binati ko ng magandang gabi. Nausap niya ako, pero feeling ko,
Parang natutulala ako. Dalawa lang kaming nag-uusap. Yung ate ko kasi, inaasikaso pa rin yung ibang bisita. Anyways, sabi niya sa akin, may nakita raw siyang parang apoy sa aking aura. Nahulaan niya yung birthday ko at kung ilang kami magkakapatid. Pero yung nagpatindig sa aking balahibo, sinabi niya sa akin na kabibili ko lang daw ng cellphone at ingatan ko daw ito dahil meron nagkaka-interest dito. Totoo naman, kalalabas lang na pinaka-latest sa Samsung phone noon at pinag-ipunan ko talaga yung pinambili ko noon. Hindi ko naman ito nilabas sa bag ko noon. At saka, hindi ko nga kilala itong tao, kaya imposible namang malaman niya yun. Sinabihan niya rin ako na nababasa niya na may plano daw akong mag-abroad. Which is totoo naman, kasi nag-a-apply nga ako for Korea. Pagkatapos ng hula niya sa akin, sinabihan niya ako ng status ko sa buhay. Sinabihan niya ako ng swerte ko daw talaga ay nasa ibang bansa. Kaya push ko daw talaga kasi di daw ako nagkakamali sa aking desisyon. Yun lang yung naalala ko. Nagsabi na siya sa akin na babalik na daw siya sa kanyang table. Nag-thank you naman ako at umalis na nga siya. Alam mo yung feeling na parang ang tagal namin nag-usap kahit alam kong maiksi lang naman yun? Saka yung parang sobrang tahimik pero ang ingay naman ng paligid. Ganun yung nararamdaman ko nung kausap ko siya. Pagkatapos noon, sinabi ko lahat sa ate ko yung naging hula sa akin ng tito ng kanyang asawa. Sinabihan ko pa siya na baka siya naman kasi nagsabi ng birthday ko. Pero malabo daw yun, sabi ni ate. Hindi naman daw kasi sila ganun ka-close ng tito na yun. At ngayon lang daw yun ulit nakapunta sa kanila, which is parang totoo naman. Ayoko maniwala nung una kasi first time ko lang mahulaan. Iniisip ko na lang na nagkataon lang ang lahat. Pero dito, medyo kinilabutan ako. Kasi sabi ni ate, yung tito daw na yun, yung nakahula na magiging successful yung kapatid ng asawa niya at makakapangasawa ito ng afam. Which is totoo nga. Nasa Amerika na yun at sunod yung luho. Bata pa daw kasi yung mga bayaw ko at yung ibang pamangkin ng tito nung hinulaan sila. At halos lahat, nagkatotoo. Hindi ko na lang tinanong yung iba kasi napapaisip na talaga ako. Kinabukasan naman, kinuwento ko ito sa aking nanay. Hindi nga pala nakatand yung nanay namin kasi nataon na masama yung kanyang pakiramdam. Malayo kasi yung bahay namin kila ate. Sinabi ko sa kanya yung nukol sa mga hula sa akin. Ang kaso, pinagalitan pa ako. Kesyo may sa demonyo daw yun. Sinabi ko naman sa sarili ko na parang guide ko lang yun. At mas naniniwala pa rin naman ako na ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating buhay. Basta palagi mo lang samahan ng dasal at syempre, ng sipag at tiyaga. Anyways, na-share ko lang po ito kasi every time na nakakabasa o nakakarinig ako ng tungkol sa mga hula, pumapasok ito ulit sa aking isipan. Paano kaya kung pinush ko talaga yung pag-abroad? Baka na doon nga talaga yung swerte ko at wala dito sa Pilipinas. Pero thankful pa rin naman ako kahit paano sa mga nangyayari sa aking buhay. Pero syempre, hindi pa rin maalis sa isip ko baka na doon talaga yung swerte ko at wala dito sa Pilipinas. Hindi pa rin tumalis sa aking isipan. Kayo, naniniwala ba kayo sa hula? Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so pasensya na po kayo talaga at hindi ko po na-upload po itong video na ito last week. So, ang dahilan po niyan, actually na-record ko na po ito. Hindi ko lang po siya na-edit pa. Okay, so ang bala ko kasi talaga is i-edit ko siya pa after ng shift ko sa trabaho and then i-upload ko rin siya ng week na to. Pero yun nga, pinagpaliban hanggang sa nakalimutan ko na nung Sabado pala, okay, ay meron nga po akong parang seminar para sa pagiging bombero. Imagine that, magiging bombero. Hindi naman talaga bombero, para bang magiging parang seminar siya sa fire prevention, okay, dahil nga fire prevention man kasi ang March. So yun,
Okay, umattend ako doon para malaman ko kung paano umapula ng sunog. Okay, hopefully hindi naman tayo maka-experience ng ganyan. Pero at least may nalalaman ka kahit paano. So, tingnan natin. Hopefully hindi na ma-test okay yung mga nalaman ko tungkol doon sa paano nga maging bombero. But anyway, so sige na nga, let's go ahead and discuss the stories. Okay na ating binasa para sa video na ito. Unahin po muna natin dun sa pinakaunang kwentong aking nabasa regarding nga po dun sa puno. At saka meron din tungkol nga sa pagiging maalam niya sa pag-usap sa mga hayop. Okay, pero yun sa tungkol sa puno, actually, hindi nga tungkol sa puno. More parang meron nagpaparamdam na engkanto o espiritu doon sa dating tirahan ng kanyang auntie na hindi natin malaman kung bakit bigla na lang ito nagparamdam sa kanya after siguro magparamdam nga rin ng auntie nila sa kanila. Okay? Siguro parang since nabanggit nga niya na pwede siya makipag-usap sa mga hayop, okay? So, maaaring ito may nabuksan nga yung kanyang kakayahan sa spiritual. So, open yung kanyang third eye. So, ito na nga. Siguro parang na-sense niya lang and then nagpakita sa kanya yung babae dahil nga siguro kinukuha nga nito yung kanyang pinsan na si Luisa. Okay, na mabuti naman naagapan naman, hindi naman tuluyang nakuha nga siya. Pero mas naiintriga ako dun sa kwento regarding nga po dun sa pusang nagbigay sa kanya ng babala. So, imagine that, okay? So, may pusang tumulong sa kanya. Na mabuti naman, okay? So, sana mag-share pa siya ng ibang kwento. Kasi ako, guys, gusto ko rin na ganyan ng kakayahan. Parang gusto ko makipag-usap sa mga hayop. Tapos, naging kampon ko sila. Natuturuan ko sila na parang, salakayin. Sumalakay kayo mga kampon ng, kadiliman. Parang ganyan na parang, yung mga pusa, mga aso, utusan ko, atakihin sila, ganyan. Hindi naman siguro yung mga lang. But tatanungin ko lang kung yung mga meron, ano bang nalalaman nila. So, syempre, may mga nalalaman yung mga hayop na hindi natin nalalaman. At least, makukuha ko yung mga information na ganun. Okay, so, di pa interesting yan talaga. Okay. Pero yun, wala naman siya talaga. Hindi naman nakakatakot ang kwento niya talaga kung tutuusin. More yun, parang nakaka-amaze pa nga lalo na dun sa part na binalaan siya ng pusa. Ngayon, ang unang akala ko nga parang aswang yung pusang yun kasi nakakausap niya. Pero hindi, mukhang talagang meron siyang ibang kakayahan. Kaya makipag-usap sa mga hayop. Or maaaring yung pusang yun, hindi rin naman ito pangkaraniwang pusa. Okay? Kasi mali naman bira ng pusa, nakakaintindi siya. So, ang iniisip ko kasi kung nakakaintindi ka ng mga lingwahe ng mga hayop, narinig mo yung chismisan ng mga hayop, diba? Marites lang ang dating na para bang nagchismisan yung mga pusa, kunyari. Nalaman mo yung mga sikreto tuloy ng mga kapitbahay mo dahil syempre, diba, hindi ka naman siguro magtatago ng sikreto sa hayop, ganyan. Malay mo naman na marites din pala yun, na i-share din pala sa iba. Pero, yun. Para sa akin, lang, parang nakakatuwa lang. Nakakatuwa yung na ganyang kakayahan na kaya mo makipag-usap sa mga hayop. Okay? Doon naman sa pangalawang kwento, regarding nga ito sa parang typical na haunted house, okay? So, sabi nga niya, yung bahay na yun, makita mo pa lang, alam mo na kaagad na parang may something na talaga dun sa lugar na yun. May mga ganun talaga, siguro parang parang hindi nakakapagtaka. Kumbaga yung mga bahay na unang kita mo pa lang, hindi ka na magtataka na, oo, mukha nga siyang haunted. At talaga namang haunted talaga siya. Kasi matagal na hindi natirahan, maraming punong nakapaligid, luma na, ganyan. So, talagang wag ka na magtaka na may magpaparamdam sa'yo. Ako nga guys, okay, so masasabi ko lang kung ako mabibigyan ng pagkakataon na makabili ng bahay, okay, na makapagpundar para magkaroon ng sariling bahay ko. Guys, hindi ako bibili ng bagong bahay. Hindi rin ako bibili ng paggawa. Hindi ako magpapagawa ng bahay, I mean. So, gusto ko yung mas antique, mas maganda. Yung mas matagal ng panahon na nakatayo. Mga tipong siguro mga 1950s, ganyan. Basta hindi naman yung tipong babagsakan ka ng bubong o kisame, di ba? O yung parang pag umuulan din sa loob ng bahay ninyo. Hindi naman. Yung gusto ko yung parang well-maintained pa rin, pero halata mo sa itsura na parang maluma na talaga siya. Gusto ko kasi ng history, guys. Mahilig talaga ako sa ganyan. Tsaka alam niyo naman, di ba? Matagal ko ng pangarap na tumira sa isang haunted house. Na yun yung parang may kakaiba nga. Okay, as long as sabi ko nga, okay, haunted, pero hindi yung tipong mamalasin ako, hindi yung tipong doon ako mamamatay, o yung mga tipong, yun nga, magkakasakit ako, o pagkanda leche-leche yung buhay ko, ganyan. Basta haunted na parang may mga konting paramdam here and there, okay? So may mga kababalagan nangyayari. Para ma-share ko rin sa inyo, di ba?
Hindi naman para lang ma-experience ko, pero not to the point na sinasaniban na ako namatay na ako doon, namamatay kami lahat doon. Wag naman ganun, okay? Hindi naman natin gusto yung mga ganung bagay. Okay, then dun sa pinaka-last part naman ng mga stories na binasa regarding nga ito sa hula. Ngayon, alam nyo naman, okay, matagal na rin akong nag-invite din ng mga kaibigan ko na mga marunong nga sa ganito, sa tarot reading, ganyan. Sila Ero, tsaka si Risa. Okay, so yun nga, para sa akin, totoo talaga yung hula. Pero gaya din ng sabi dito sa story na to, gamitin mo lang siya na gabay. Hindi yung tipong parang nakadepende ka na lang dun sa hula na yun, na ililimit mo na yung sarili mo, hindi ka nakikilos, hindi ka nagagawa ng bagay na mga para makakatulong sa'yo. Okay, talagang dumepende ka na talaga dun sa hula. Okay, so gamitin mo lang siya as guide. Okay, gabay lang. Hindi pwede yung talagang sinabi na sa'yo ng mga hula na yun na hindi ka makakapangasawa, talaga nag-give up ka na, hindi ka na talaga hindi ka na talaga nag-hope na magkaroon ka pa ng love life or what, okay? Or sabihin natin na hindi ka yayaman, talagang nag-give up ka na, hindi na ako talaga yayaman, bakit pa ako magtatrabaho? Hindi pwedeng ganun, guys. So, syempre, gumawa ka ng bagay na, makontra mo siya in a way, wala namang masama kung magsusubikap ka, di ba? Para sa rin naman yun. At saka kahit sabihin natin hindi kayo maman, at least meron ka pang gasto sa araw-araw. Kasi kung magtatamad-tamad ka, hindi ka talaga magpupursige, talagang wala kang mapapala, di ba? So, imbis sa kontrahin mo yung hula, pinatunayan mo lang talaga, yes, wala ka talagang mapapala, hindi ka talaga uunlad kasi nga, siguro na sa sarili namang mawula na yan, tatamad-tamad ka, di paano ka nga naman giginhawang buhay mo kung hindi mo naman pinapahalagahan o hindi ka naman nagpupusige para maging maayos ang buhay mo. But anyway guys, so ito na nga po yung mga stories na ating binasa. Leave your comments down below. Kung may mga katanungan kayo or may mga gusto po kayong erase na concerns or whatever, kung ano bang gusto nyo sabihin, pakilib na lang po sa comment section. Make sure to like this video and ayun nga, so bago na nating bagong channel, Kwentong Aswang at Kababalaghan. So dito na tayo lumipat mula sa Dolls and Spooks. So make sure na subscribe po kayo dito sa ating bagong channel na Kwentong Aswang at Kababalaghan. Yun lamang po, so I'll do my best na makapag-upload po ulit ng panibagong video this week o kung hindi man po this week, then the following week. Okay? Yun lamang po guys, thank you so much for listening and watching. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye! Kapag spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.